Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Kadoy. Walang eksaktong taon, probinsya ng Mindanao. Marami sa mga kultura ang limot na ng karamihan sa atin, lalo na ng mga bagong henerasyon. Isa na dito ang tradisyonal na paggawa ng mga sandata gaya ng itak, punyal, ulo ng sibat at kung ano-ano pa. Ito ay dahil sa mga umuusbong na bagong pamamaraan at teknolohiya. Napapabilis ang trabaho, ngunit nawawala naman ang totoong diwa ng sining ng pagiging panday. Sa kwentong ito, matutunghayan ang buhay ng isa sa pinakamatandang angkan ng mga panday. Kadoy, tulungan mo ang pinsang si Manuel na hakutin ng mga sako ng uling mula doon sa banawag. Mukhang uulan na. Mahirap pa naman patuyuin ang mga yon. Hindi maganda gamitin sa pagbabaga ng bakal ang nabasang uling. Wika ni Mang Seloy. Opo tatay, tatapusin ko lang tong pagsusubo ng ginagawa kong itak. O nga pala, nagawa mo na yung pinapagawang ginunting ni Sargento Timoy. Yun nga pong pinoproblema ko ngayon tay. Yung bakal na pinadala niya, parang ang hirap hubugin. Maliban sa bilog, parang pundido pa. Nasabi ba sa'yo kung saan galing? Ang sabi niya, batong bulalakaw daw yun eh. Hindi ko pa natitignan. O sige, ako nang titingin nun. O siya, tapusin mo na yung ginagawa mo. Tulungan mo si Manuel. Tapos naman na po tay. Pupuntahan ko na ang pinsang ko. Nang mga panong ito ay nasa edad 20 itong si Kadoy. Nakatira sa kanyang ama, katuwang sa pagtatrabaho. Ang pangunahing hanap buhay ng pamilya, paggawa ng mga itak at kung anong bagay mula sa bakal. Kilala ang pamilya ni Mang Seloy sa kanilang lugar bilang pinakamatandang angkan ng mga panday. May mga sabi-sabi ang nakakatanda. Mula sa linya ng Bathalang Panday ang kanilang angkan. Patunay nito ang kausayan ng kanyang ama sa paghubog at paggawa ng mga primerang klaseng sandata gaya ng kris, ginunting at gulok. Para kay Kadoy, kwento lamang ang mga ito. Kaso nga lang isang pangyayari ang lubusang nakapagpabago ng paniniwala ng binata tungkol sa kanilang pamilya. Tay, tapos na naming hakutin ng mga uling. Hindi niyo naman sinabi na 20 sako pala yun. Buti na lang pinairam ni Mang Leon yung karosa at kalabaw niya sa amin. Wika ni Kadoy habang nagtatanggal ng pang-itaas na damit. Basang-basa ito ng pawis dahil sa pagmamadaling mahakot ang lahat ng mga uling mula sa tuktok ng burol papunta sa kanilang imbakan. Alam ko kasing maghahanap ka ng dahilan kapag sinabi kong 20 sako ang hahakutin yung uling. O siya, kapala, eto ba yung bakal na pinagawa ni Sargento? Wika ni Mang Seloy. Yan nga po yun tay. Ano sa tingin niyo ang yari ng bakal na yan? Parang pundido eh. Oo, pundido nga ang bakal na ito at parang batong bulalakaw. Pero wag kang mag-alala, may gamit ako para dito. Sandali lang, kukunin ko. Wika ni Mang Seloy. Pumasok ito sa kanyang kwarto at nang lumabas, dala-dala ang isang malaking kahon na gawa sa kahoy. Dali-dali naman itong inalalayan ni Kadoy. Inilapag ng dalawa sa sahig ang malaking kahon. Ano bang laman ng kahon na to tay? Napakabigat. Bakit kasi hindi mo buksan? Kagad itong binuksan ni Kadoy at laking gulat nito dahil mga lumang sensil, panipit na bakal at martilyo ang laman ng kahon. Mukhang mga lumang kagamitan sa pagbabantay ang mga ito tay ah. Bakit mo naman nilabas sa mga yan? May mga bagong gamit naman tayo ah. Huwag nang maraming tanong. Sa susunod na araw,
Kukunin na ni Sargento Temyo ang kanyang ginunting. Kaya ako sa'yo, magpabaga ka ng uling. Simulang tipakin ang bakal na ito. Mabilis na nagpaningas ng apoy ang binata. At nang mapabaga na nito ang uling, hinanda niya na ang bakal. Akmang ipapasok na ito sa hurno, inawat siya ng matanda. Sandali lang. Hindi basta-basta ang trabahong gagawin mo. Maaaring ito na ang pinakamahalagang gawa mo sa buhay mo, Kadoy. Bakit hindi ka mag-alay ng pasasalamat sa mga umalagad? Tay, alam niyo naman na hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Kung mayayari ang ginunting, mayayari yun. Hindi dahil sa mga sinabi niyong umalagad, kundi dahil sa pagod at tiyaga natin sa paggawa. Tama ka naman. Pero bakit hindi mo subukan? Wala namang mawawala eh. Eto isang dakot ng asukal at 7 dahon ng laurel. Itapon mo sa hurno. Pagkatapos, pausukan mo yung lumang martilyo. Bakit ko naman po gagawin yun? Dahil yan ang gagamitin mo sa pagpapanday. Sige na, subukan mo na lang. Tignan mo kung ano mangyayari. Wika namang si Loy. Dahil sa pamimilit nito, wala nang nagawa si Kadoy kung hindi sumunod. Inihagis ng binata ang isang dakot ng asukal at mga dahon ng laurel sa baga. Itinapat ang martilyo. Laking gulat nito nang maglaglagan ang kalawang na nakakapit. Sa pakiramdam ni Kadoy tila gumaan. O siya, bagain mo ang bakal, papanoorin lang kita. Alam mo naman hindi ko kayang pumalo. Wika namang si Loy at ilang minutong nakalipas. Nakita ni Kadoy na nagbabaga ang bakal. Dinampot nito ang nakasanayang pang-ipit upang damputin ang nagbabagang bakal. Nang muli na naman itong awatin ng matanda. Gamitin mo yung lumang pang-ipit ng bakal. Mamaya, magtitipak ka na. Gamitin mo rin yung lumang sinsel. Teka tay, bakit naman po purong lumang gamit tong pinapagamit mo sa akin? Saka itong sensil, parang mapuputol sa isang hataw eh. Parang madudurog na ng pino eh. Ay nako, puro ka reklamo. Gusto mo bang matapos yung trabaho mo o hindi? Wala nang nagawa ang binata. Sinunod nito ang kahilingan ng matanda. Kinuha ni Kadoy ang lumang pang-ipit at ito ang ginamit na pangdampot sa nagbabagang piraso ng bakal. Inalapat niya ito sa landasan. Inangat ang martilyo. Buong lakas niya itong inihampas sa nagbabagang bakal. Laking gulat ng binata dahil imbis na lumapad ito, nahati sa 2 bahagi. Nagtataka ang binata dahil ginawa niya ito ng ilang beses gamit ang kanyang mga nakasanayang gamit. Ngunit hindi nahati ang bato sa 2. Sa halip nagkaroon lang ito ng maliliit na yupi. Nasira pa ang pinakainiingatang martilyo. Paano nangyari yun? Ilang beses ko nang sinubukang hatiin ang bakal na to eh. Pero hindi man lang natitinag. Imbis na mahati, nayuyupi lang. Nasira pa nga ang hawakan ng bagong biling maso eh. Yan ang katangian ng batong bulalakaw. Mahati siya sa 2 bahagi. Isang malambot at isang napakatigas. Ngayon gamitin mo ang sinsel para tukuyin kung alin sa 2 yan ang malambot at alin ang matigas. Wika namang si Loy. Kinuha ng binata ang lumang sinsil. Sinubukan ang mga peraso ng bakal. Nagawa nitong tukuyin ang malambot sa matigas. Nagkakaroon ako ng interes dito ah. Ngayon lang ako nakaengkwentro ng ganito. Ngayon muli mong pagsamahin ng 2 bakal. Ang matigas ang siyang magiging talim at ang malambot naman ang magiging likod ng ginunting na gagawin mo. Biglang nalito si Kadoy sa sinabi ng matanda. Dahil ang nakasanayan nitong gawin mula sa isang perasong bakal. Ito ang unang pagkakataon na pagsasamahin ni Kadoy ang 2 solidong bagay upang maging isa. Teka,
Pagsasamahin, tay. Hindi ba kaya ako nga pinaghiwalay ang mga to para makapili ng sapat na peraso sa paggawa ng ginunting? At saka, paano ko pagsasamahin ng dalawang to? Tanong ni Kadoy. Yan ang isa sa mga sekreto ng ating angkan na ngayon ko pa lamang sasabihin sa'yo. Siguro nga, oras na para malaman mo kung bakit kinilala tayo sa larangang ito sa loob ng mahabang panahon. Wika namang si Loy. Kinuha nito ang martilyo mula kay Kadoy. Laking gulat ng binata dahil tila sumasagot ang hurno. Biglang lumaki ang apoy at ang mas kinagulat ng binata nang biglang magbago ang anyo ng lumang martilyo. Kinusot ng binata ang mga mata para masiguro na hindi siya nalilinlang ng paningin. Nang muli nitong tignan ng martilyong hawak ng ama, napagtanto ni Kadoy na hindi guni-guni ang lahat. Ang dating kalawanging martilyo, naging makinang na gintong maso. May mga marka din ito na tila mga sinaunang titik. Muli itong inabot ni Mang Siloy sa binata gamit ang isang kamay. Ngunit nang kunin ito ni Kadoy, biglang bumulusok pababa ang maso. Anong problema? Bakit hindi mo kayang buhatin ang maliit na maso? Napatingin si Kadoy sa ama. Nagtataka ito kung ano ang nangyayari. Paano nangyari to, tay? Nananaginip ba ako? At saka, saan ang galing yung gintong maso na yan? Bakit hindi ko mabuhat? Ang mga kagamitang ito ay mula pa sa ating mga ninuno. Ang masong hawak mo ngayon, maniwala ka man o hindi, mula sa bathala ng paggawa at paglikha na si Mapulon. Minsan ko nang narinig ang tungkol sa mga gamit na yan, tay. Kay Lolo Nuncio. Siya ang palagi nagbabahagi ng kwento sa mga alamat, mga bathala saka mga diwata. Ang Lolo Nuncio mo ang higit na nakakaalam ng buong kwento. Sa totoo lang, sa kanya galing ang mga gamit na ito. Inihabilin sa akin ng matanda bago siya mamatay. Huli ko nang natuklasan na ito pala ang lehitimong kagamitan ng bathalang panday na si Mapulon. O siya, manood ka kung paanong gawin ang patalim na yan. Wika namang si Loy. Muli nitong dinampot ang gintong maso. Sinimulan ang paggawa ng talim. Imbes na si Siloy ang gumawa, siya ang naging katulong ng matanda. Nagulat si Kadoy dahil parang hindi nagbago ang kilos nito sa kabila ng edad. Tumagal ng halos 5 oras bago tuluyang mapadikit ni Mang Siloy ang dalawang magkahiwalay na bakal para maging isang mahabang pisaro. Palamigin mo muna. Bukas ito lalagyan ng hugis. Magpahinga ka. Gabi na. Inilapag nito ang maso. Muli itong nagbalik sa dati. Hinawakan ng binata ngunit walang nangyari. Hindi man ito makapaniwala, pero alam ni Kadoy na nangyari ang lahat ng iyon. Kinabukasan maagang nagising ang binata. Sinimulan ang pagtabas ng pinanday na bakal. Pambira naman. Ang tigas talaga ng bakal na to, ah. Paano kayang nahubog ni tatay to kagabi? Tanong ng binata sa sarili. Napalingon siya nang biglang magsalita si Mang Siloy. Aba, gising ka na pala. Alam mo na ba ang gagawin dyan? Hindi ko nga po alam kung paanong lalagyan ng hugis yung bakal na to eh. Napakatigas. Matigas lang yan dahil hindi mo nakukuha ang tamang temperatura bago mo hatawin. Para mangyari yon, bakit hindi mo isara ang bintana at pinto ng pandayan? Wika ni Mang Siloy. Sinara ni Kadoy ang pinto at bintana. Napansin ang napakadilim na lugar. Wala itong makita kung hindi ang bagang nagmumula sa hurno. Teka tay. Paano ako makakapagtrabaho ng maayos nito? Mas makakapagtrabaho ka ng maayos
kapag ganito ang kapaligiran. Makikita mo ang tamang kulay ng bakal na isinalang mo sa baga. Sa ganung paraan, malalaman mong tama ang temperatura para mahubog ito sa pamamagitan ng pagpalo. Sa ilang taon ng pagtatrabaho simula nang matuto ako, ngayon ko lang nalaman na kailangan nasa tamang temperatura ang bakal. Tinatansya ko lang kasi kasi yun naman ang turo nyo sa akin, hindi ba? Kakaiba ang mga sangkap ng bakal na tinatrabaho mo ngayon dahil hindi ito kagaya ng mga bakal na karaniwan natin ginagamit. Bantayan mong mabuti ang kulay ng bakal. Kailangan kasing kulay nito ang lumulubog na araw. Sinunod ni Kadoy ang sinabi ng matanda. Nasorpresa ito dahil madali niyang nahubog ang bakal sa gustong hugis gamit ang lumang martilyo. Kalaunan, natapos ng binata ang ginunting. Bandang hapon nang dumating si Sargento Temyo para kunin ang ipinapagawa nitong sandata. Mabuti naman at nagawa mong tapusin ang pinagawa ko. Alam mo, sa totoo lang, Kadoy, hindi ko inasahan na mayayari mo ito eh. Ilang panday na rin ang nilapitan ko pero inayawan nila ang trabaho. Masyado daw matigas ang bakal na pinapagawa ko. Wika ni Sargento Temyo. Oo nga, Sargento eh. Ang akala ko nga hindi ko magagawa. Pero sa tulong ni tatay natapos namin ang ginunting mo. Maraming salamat sa iyo, Mang Siloy. Hindi pa rin talaga kumukupas ang husay mo sa pagpapanday. Hindi ako dapat makatanggap ng puri dahil si Kadoy ang gumawa ng halos lahat ng trabaho. Kakaiba ang komposisyon ng sandatang yan, Temyo. May matigas na talim at malambot na likuran. Pambihirang katangian ng isang sandata. Hindi ito basta-basta mapuputol. Mas magagamit ko ang sandatang ito sa dapat paggamitan. Kapala, alam ba ni Kadoy ang totoong trabaho ko? Tanong ni Sargento Temyo. Nang mga sandaling iyon lumabas si Kadoy upang kunin ang kahoy na gagamitin sa paggawa ng sisidlan. Wala akong sinabi sa kanya. Hayaan mo na lang na wala siyang alam. Mas mabuti kung malalaman niya ang katotohanan, Mang Siloy, dahil siya ang magmamana ng lahat ng ito. Balang araw, siya ang gagawa ng mga sandata para sa samahan. Wika ng sarhento. Lingid sa kalaman ng dalawa, papasok na ng pandayan si Kadoy. Samahan? Ano pong samahan ang tinutukoy niyo, Sargento? Nandito ka na pala. Sinabi ko sa tatay mo na oras na para malaman mo ang tungkol sa samahang kinabibilangan natin. Sa palagay ko tama si Sargento. Sa malaot madali, kailangan mo ring malaman. Tayo ay nabibilang sa isang samahan na tumutugis ng mga aswang at ang ating angkan ang gumagawa ng mga sandatang ginagamit nila. Simula pa sa kapanahunan ng ating mga ninuno, ito na ang naging tungkulin ng iyong pamilya, Kadoy. Mula kayo sa direktang hanay ng mga pinagpalang panday. Ang kapangyarihan, ang kakayahan, ay biyaya mula sa Bathalumang si Mapulon, ang bathala ng pagsibol at paglikha. Kagaya ng kwento sa iyo ng lolo Nuncio mo, ang pamilya natin ay biniyayaan ni Mapulon ng kakaibang kakayahang lumikha ng kakaibang sandata. At ang bawat itak, sibat at ulo ng pana na gagamitin natin, may kamandag na kinakatakutan ng mga nilalang mula sa dilim. Maniwala ka man o hindi, Kadoy, itong ginunting na ginawa mo, pinagpala na mga kamay ni Mapulon. Hayaan mo, ipapakilala kita sa mga kasama natin. Tamang-tama sa susunod na buwan, may pagpupulong na gaganapin. Baka may ilan pa sa kanilang magpapaayos sa mga sandata. Dito ko sila dadalhin. Pag-uusap ng tatlo. Matapos ay nagpaalam na si Sargento Temyo. Nagulat si Kadoy sa mga nalaman. Hindi nito lubusang maisip na malalim ang katungkulan ng kanilang pamilya. Totoo bang manunugis ng aswang sa samahan nila, Sargento Temyo? Oo, Kadoy. Totoo ang sinabi ni Sargento.
Simula pa sa mga ninuno natin, naging tagapaglikha na tayo ng mga sandata para sa samahan. Naging bahagi din tayo ng revolusyon na nagpapalaya ng ating bansa. Ang Gulok de Gat Andres, ang lolo Nuncio mo ang may gawa nun. Nakarating pala sa lugar natin ang mga katipunero. Hindi Kadoy, ang lolo Nuncio mo ay isa sa mga panday na gumawa ng itak at mga sebat ng katipunero. Gala din kasi ang tatay ko noon kung saan-saan nakakarating sa paghahanap ng kanyang sarili hanggang sa mapadpad sa probinsya ng Cavite. Wika namang Siloy. Unti-unting naging malinaw kay Kadoy kung bakit kilala ang kanilang pamilya pagdating sa paggawa ng mga sandata. Sa paglipas sa mga araw, patuloy lang ang buhay ng binata. Wala namang nangyaring kakaiba. Sinanay din ito ang sarili sa paggamit ng mga lumang gamit ng kanyang ama hanggang sa magamay niya ang lahat ng ito. Ngunit ang ipinagtataka ng binata, hindi ito nagbago ng anyo, kagaya ng nangyari nung si Mang Siloy ang gumagamit. Isang hapon habang nagpapahinga, napatanong ito kay Mang Siloy tungkol sa martilyo. Tay, paano niyo po nagagawang baguhin ng anyo yung martilyo? Ilang linggo ko nang ginagamit to. Wala pa rin nangyayari. Hindi naman basta-bastang napapaamo ang martilyo ni Mapolon. Kailangan mong patunayan ang sarili mo. Kung paano, hindi ko alam. Wika ni Mang Siloy. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, biglang nakarinig ang dalawa na may tumatawag sa labas ng kanilang bakuran. Sandali lang, tay. Titignan ko kung sinong nasa labas. Wika ni Kadoy. Paglabas nito, nakita ng binata si Sargento Temio kasama ang ilang kalalakihan. Sugatan ng ilan sa mga ito, kaya dali-daling pinatuloy ni Kadoy ang mga kalalakihan. Pasensya na, Kadoy. Kailangan namin ang tulong nyo. Maaari ba kaming manatili dito ng ilang araw? Wala akong problema. Tumuloy ho kayo. Nagulat si Mang Siloy nang makita ang mga sugatang kalalakihan. Mabaging langit. Anong nangyari sa inyo, Temyo? Malakas ang nakasagupa namin. Hindi lang nag-iisa. Nahulog ang grupong ito sa patibong na mga kalaban. Anong ibig mong sabihin, Temyo? Sinong kalaban ang tinutukoy mo? Sa ngayon, wala pang eksaktong pagkakakilanlan. Ang alam lang namin, kilala sa alya sa Supremo Rancho ang taong yon. Hindi rin pamilyar sa akin ang pangalang yan. Pero teka, ano ba ang nakalaban nyo? Kulto? Hindi ko matukoy, Kasiloy. Pero nakita ko kung paanong tumalbog ang mga itak ng kasamaan ko sa katawan nila. Hindi tinatabla ng bala o anumang sandata. Teka, parang mga bagong mukha ang kasama mo . Tama ho kayo. Ilang buwan pa lang ang nakakalipas matapos mabinyagan. Nakasagupan na kagad nila mga kalaban. Mamaya na natin pag-usapan ng tungkol dyan. Unahin mo muna ang sugat na mga kasama mo. Kadoy, sunduin mo si Tata Masong. Hindi pwedeng madala sa ospital ang mga ito. At isa pa, mababaw na sugat lang naman ang natamo nila. Yun pa ang isa sa pinagtataka ko . Bakit hindi sila pinatay? Tama ka, Mang Siloy. Bakit hindi sila pinatay? Anong meron? Habang nag-uusap ang dalawa, walang sabi-sabing lumabas ng tahanan si Kadoy upang sunduin ang manggagamot na si Tata Masong. Dumaan ito sa kanilang pandayan para kunin ang sulo at itak. Akmang lalabas na ito ng kubo nang biglang mapansin ang lalaking nakatayo sa pintuan. May hawak itong itak. Nakangiti sa kanya ng nakakaloko. Kumikinang din ang medalyong suot nito na tinatamaan ng liwanag mula sa sulong hawak ng binata. Ilang sandali pa, bigla siyang sinugod ng lalaki. Wala nang oras para bunutin ang itak dahil okupado ang kaliwang kamay.
Nakapa ng binata ang martilyong nakapatok sa landasan, kaya kagad niya itong dinampot at ginamit na pangsangga. Laking gulat ng lalaking sumalakay dahil sa sandaling maglapat ang itak, pati na rin ang martilyo. Biglang kumawala ang malakas sa bugso ng enerhiya mula sa martilyong hawak ng binata, dahilan para tumalsik ang lalaki at tumama sa nagbabagang hurno. Napasigaw ito. Nakagad namang nakakuha ng atensyon ni Sargento Temyo. Dali-dali itong lumabas. Nakita ang lalaking naglulupasay sa sahig habang nasusunog ang suot nitong damit. Ilang sandali lang, nagawa nitong tanggalin ang kasuotan. Nanlaki ang mga mata ni Kadoy dahil ni isang paso sa balat. Walang natamo ang lalaki. Mag-iingat ka, Kadoy. Isa siya sa mga kalabang nakasagupa ng pangkat na ito. Alam ko na ang dahilan kung bakit sila hindi pinatay. Ito ay para matunton ang kuta namin. Wika ng sarhento. Umatras si Kadoy habang hawak ang martilyo ng kanyang ama. Nilingon naman ng lalaki ang sarhento at sinalakay. Mabilis namang bumunot ng ginunting ang Ginoo. Sinangga ang atake ng kalaban. Nagbuno ang dalawa hanggang sa tuluyang masaksak ni Sargento Temyo ang kalaban sa dibdib. Mukhang sandatang gawa niyo ang tumatalab sa katawan ng mga ito. At batay sa medalyong suot niya, isa siyang haring bakal. Sige na, sunduin mo si Tatang Mason nang magamot na mga kasama natin. Muling wika ng sarhento. Tulala pa rin si Kadoy habang hawak ang martilyo. Nang marinig ang sinabi ng sarhento, dali-dali itong tumakbo palabas ng kubo. Hindi na malaya ng binata na bitbit pa rin niya ang martilyo ng ama. Habang naglalakad papunta sa tahanan ng manggagamot, nadaanan nito ang ilang kalalakihan, nakatayo sa gilid ng daan, na tila may kung anong inaantay. Nagpatuloy sa paglalakad ang binata. Nang marating nito ang tahanan ni Tatang Masong, walang pagdadalawang isip na kwento ni Kadoy ang nangyari. Dali-daling sumama ang binata. Kapwa tahimik na naglalakad ang dalawa ng mga sandaling iyon dahil alam ng binata na maaari silang masundan ng kalaban. Muli nitong nadaanan ang mga kalalakihan at sa pagkakataong iyon, sinundan sila ng mga ito pabalik sa tahanan. Mukhang may nakabuntot sa atin, iho. Wika ni Tatang Masong. Tama ka, Manong. Pero hayaan mo lang sila. Huwag kang magpapalata. Maya-maya narating ng mga ito ang tahanan. Nag-aabang sa labas ng bakuran si Sargento Temyo. Bilisan niyo. Ako nang bahalang magbantay. May ilang kalalakihang nakasunod sa amin, Sargento. Mag-iingat ka dahil mukhang kasamaan sila ng mga nakasagupa ng pangkat mo. Alam kong yon ang gagawin nila. Kaya bilisan mo. Pumasok na kayo. Ilang sandali pa, sinimulan ni Tatang Masong ang panggagamot sa sugat ng mga kalalakihan. Matanong ko lang, ano bang nangyari sa inyo? At bakit naganda sugat-sugat kayo ng ganito? At ikaw naman, Kadoy, anong ginagawa ng martilyong yan sa kamay mo? Napansin ko kanina mo pahawak yan. Eto ba, Tatang? Naku, pasensya na ho kayo. Mukhang hindi ko nailapag nang pumunta ako sa inyo eh. Marami kasing nangyari ngayon eh. Mabuti na lang at hindi ganong kalala ang pinsala nila sa katawan. Sandaling panahon lang ay maghihilom din ang mga sugat. Kailangan lang nila ng sapat na pahinga. Eto, Kadoy, hanapin mo ang mga halamang gamot na ito. Mabisa ang mga yan sa pagpapagaling ng mga sugat. Ang ilan sa mga nakalista, kailangan mong pukulan at gamiting panglanggas. O siya, hindi na ako magtatagal. Kailangan ko makabalik sa bahay. Walang kasama ang aking mga apo. Wika ng matanda habang inaabot ang kaperasong papel kay Kadoy. Nagawa nitong tapusin ang pagtahi ng sugat ng mga kalalakihan sa loob ng ilang oras.
Ihatid ko na lang po kay tatang. Sina tatay na po ang bahala sa mga sugatan. Delikado po ang daan sa pag-uwi. Wika ni Kadoy. Pero pinigilan siya ni Mang Siloy. Sandali lang. Magpalipas na kayo ng gabi dito, Tatang Masong. Ilang oras na lang magliliwanag na. Mas makakabuti kung uuwi kayo ng may araw para maiwasan natin ang anumang panganib. Sige. Pero para hindi ako dalawin ng antok, ipaliwanag mo sa akin kung ano ang nangyari sa mga ito. Sabayan mo na rin ng mainit na kape. Wika ni Tatang Masong. Maya-maya ay pumasok ng tahanan si Sargento Temyo. Sinalakay ng haring bakal ang mga yan. Hindi nakapaganda. At isa pa, mga baguhan lang sila kaya ayan hindi nakalaban. Haring bakal ba ang ika mo? Paano mong nasabi, Temyo? Ang mga haring bakal sa lugar na ito ay tagapangalaga ng kapayapaan. Hindi sila nalanalakay na makagaya nila. At isa pa si Saturno ang kanilang pinuno. Pamangkin ko, kaya imposible ang sinasabi mo. Kung ganon, kailangan ko makausap ang pamangkin nyo upang malinawan ang lahat sa mga nangyayari. Kadoy, wala ka namang gagawin, hindi ba? Samahan mo ko. Opo, wala naman akong gagawin. Sige, sasamahan ko kayo. Wika ng binata. Pagsikat ng araw, lumakad si Kadoy kasama ang matandang manggagamot. Sinamahan nito ang dalawa papunta sa tahanan ng pamangking si Saturno. Magandang umaga, Tiyo Masong. Mukhang napaagang pagdalaw niyo. Ano po may paglilingkod ko? Wika ng binata. Kung titignan, hindi mapaghahalataan. Isa itong pinuno ng kilalang samahan ng mga antingero. Ngunit batay na din sa suot nitong mga medalyon. Hindi may kakailang malakas ito at talagang may kalaman pagdating sa lihim na karunungan. Pasensya ka na sa turno ko nakaabala. Mangyari kasi itong mga kasama ko. Nagsasabing sinalakay ng mga haring bakal. Sugatan ng ilan sa kanilang mga kasama at sa katunayan doon ako nanggaling. Ganun ho ba? Bakit hindi muna kayo tumuloy ng mapag-usapan ng maayos ang lahat? Teka, ikaw yung anak ni Mang Siloy. Ang panday sa kabilang nayon, hindi ba? Wika ni Saturno habang nakatingin kay Kadoy. Tama ka. Ikinagagala kitang makilala, kaibigan. Akin ang karangalan. Balang araw gusto kong masubukan kung talagang ang gawa niyong sandata lang ang nakakabasag ng aming mga bertud. Sige, maupo kayo sa sala. Muling tugon ni Saturno. Ipinaliwanag naman ni Sargento Temyo ang lahat ng nangyari. Nasa kalagitnaan ng pagpapatrolya ang mga kasama ko nang biglang harangin ng ilang kalalakihan na may suot na medalyong kagaya ng sa inyo. Kilala ko ang medalyon na yan. Walang duda, grupo mo ang sumalakay sa kanila. Magdahan-dahan ka sa bintang, Sargento. Hindi lahat ng may suot ng ganyang medalyon ay lihitimong kasapi ng aming pangkat. Ang ilan ay nagsusot lang nito para katakutan sila ng karamihan. May ilan namang nagpapanggap at ginagamit ang pangalan namin para sa pansariling kapakanan. Pasensya ka na sa aking pagsasalita. Napahamak ang ilan sa mga kasamaan ko. At sana maunawaan mo ang pinagbumula ng galit ko. Naunawaan kita, Sargento. Ngunit hindi makatarungan ang magbintang nang walang sapat na patunay. Bigyan mo ko ng isang halimbawa. Ano ang napansin mo nang makarap mo ang sinasabi mong haring bakal? Tumatalbog lang ang pangkaraniwang itak sa kanilang mga balat. Hindi rin tumatalab kahit ang mga bala ng baril namin. Kayo lang ang alam kong may ganong kakayahan. Tama ka. Katangian nga yon ng isang totoong haring bakal. Pero alam mo ba, hindi kami nananalakay ng basta-basta.
Tahimik kaming namumuhay sa rento at ayaw namin ng gulo. Isa sa mga alituntunin namin, ang pangalaga ng kapayapaan. Ewan ko kung maniniwala ka sa mga sinasabi ko, pero yan ang katotohanan sa rento. Kung hindi kayo sumalakay sa mga kasamaan ko, paano mong ipapaliwanag ang medalyong ito? Inilapag ni Sargento Temyo ang medalyong nakuha sa napaslang na kalaban. Paano mong nakuha ang medalyon na yan? Nagulat si Saturno nang makita ang medalyon dahil ito ay pagmamay-ari ng isa sa mga kasama niya. Hindi ba tama ako? Mga kasamahan mo nga ang sumalakay sa amin. Huwag mo sabihin hindi mo alam ang nangyayari sa mga kasama mo. Anong klaseng pinuno ka? Mukhang may pagkukulang nga ako sa paggabay sa aking mga kasama. Ipagpaumanin mo, Sargento. Ngunit anong magagawa ko para makabawi? Napahanga si Kadoy sa kababaang loob ni Saturno. Sa kabila ng pagiging pinuno ng kanilang samahan, hindi ito nagmataas. Tinanggap ang kanyang pagkukulang. Sa palagay ko, simulan natin sa mga kasama mo, Saturno. Alam kong may mali sa mga nangyayari. Kilala ko ang inyong samahan at minsan, wala akong narinig na masama tungkol sa inyo. Kung ganon, magpapatawag ako ng pagpupulong at nais kong sumama kayo bilang panauhin. Asahan kong sinabi mo, Saturno. Pasensya na kung nakapagbitaw ako ng hindi magandang salita tungkol sa iyong samahan. Walang problema sa akin, Sargento. Nauunawaan ko ang pinanggagalingan ng galit mo. Isa lang ang pakay natin. Pangalagaan ng kapayapaan. Makakaasa kang gagawan ko ng solusyon ng problemang ito. Asahan ko yan. Maraming salamat. Hindi na kami magtatagal. Masyado ka nang naabala. Matapos ay nagpaalam na si Kadoy at Sargento Temyo. Habang nasa daan, hindi mapigilan ng binata ang magtanong. Magtitiwala ka sa mga salita niya, Sargento. Sa totoo lang, Kadoy, hindi ako nagtitiwala sa mga sinabi niya. At malamang, patibong na naman ang binabalak nilang ihain. Pero kakagatin natin ito. Patagal pa ang pagpupulong na yon at tamang-tama lang dahil darating ang pangkat ni Caramon mula sila sa Bicol. Sila ang mga batikan nating kasamaan. Malaki ang maitutulong nila. Kaya pagbutihan mo ang pagsasaayos ng mga sandata, Kadoy. Sa'yo nakasalalay ang tagumpay ng laban na ito kung sakali. Wika ng Sargento. Pagdating sa kanilang tahanan, naikwento ni Kadoy sa ama ang nangyari. Kinausap din ng Sargento ang mga kasama. Nakiusap ito kay Mang Siloy na kung maaari ay doon muna pansamantalang manatili ang kanyang mga kasama habang hindi pa dumarating ang pangkat ni Caramon. Walang problema sa akin. At isa pa, nandyan lang naman sila sa aking lumang bodega. Medyo marami nga lang surot at lamok. Pero yan ang pinakamagandang tahanan na may aalok ko. Pagpasensahan nyo na, Temyo. Inihanda na din ni Kadoy ang pandayan para sa pagdating ng pangkat ni Caramon. Habang inaantay ang mga ito, naisipan ng binata na ayusin ang mga gulok ng kasama ni Sargento Temyo. Napapailing na lang ang binata dahil gawa sa mababang uri ng bakal ang itak ng mga ito. Kaya naman naghanap si Kadoy ng mga retaso ng magandang klase ng metal. Swerteng may nakitang molye mula sa lumang kalesa. Sapat na ito para makagawa ng maigit 10 gulok. Laking gulat naman ni Mang Siloy nang mapadaan ito sa pandayan dahil patuloy na umuusok ang tsimeneya ng hurno. Patunay lang na may kung sinong gumagawa sa loob. Pumasok ang matanda. Bumungad sa kanya ang napakaraming gulok. May mga hugis ang mga ito. Kulang na lang ay ang hawakan at sisidlan. Kadoy, sabihin mo nga sa akin, natulog ka bang bata ka? Tignan mo nga yung sarili mo. Punong-puno ka ng uling.
Yung mga braso mo puro paso. Ano bang nasa isip mo at gumawa ka ng napakaraming gulok? Wika namang Seloy. Dinampot ni Kadoy ang isa sa lumang gulok ng tauhan ni Sargento Temyo. Hinampas ito sa landasan. Nagulat ang matanda. Mabilis na nayupe at naputol. Ito ba ang itak na ipinaglalaban nila sa mga haring bakal? Natural na matalo sila dahil walang kwenta ang pagkakagawa ng mga ito. Napagtanto ni Mang Seloy na ang mga gulok na ginagawa ng binata ay para sa mga kasamahan ng sarhento. Mukhang magiging malaking tulong sa iyo ang lumang martilyo, iho. Sandali lang, kukunin ko. Oo nga tay, nung nakaraan ko pa hinahanap hindi ko makita. Mabuti na lang naitabi niyo pala. Lumabas ng kubo ang matanda upang kunin ang martilyo. Nang bumalik, bigla niyang ibinato sa binata ang gamit. Nagulat ang matanda dahil nasalo ito ni Kadoy ng walang kahirap-hirap. Sa pagkakataong iyon, nagbagong anyo ang martilyo. Mukhang napatunayan mo ang iyong sarili sa martilyo ni Mapulon Kadoy. Ngayong ikaw na ang bagong Panginoon ng Sandata. Gamitin mo ito para sa ikabubuti ng nakararami. Hindi mo na kailangan sabihin sa akin yan, tay. Alam ko na po yan. Ang ginagawa ko sa ngayon ay para masiguradong kaligtasan ng mga kasama natin. Gagawin ko yon nang walang hinihinging kapalit. Ipinagpatuloy ni Kadoy ang ginagawa at sa bawat hampas nito ng maso, isang pulidong sandata ang nabubuo. Hanggang sa tuluyan niyang matapos ang maigit 20 gulok. Sa loob lang ng ilang araw, ni hindi ito nakaramdam ng pagod. Matapos gawin ng hawakan at sisidlan ng mga sandata, ipinamahagi niya ito sa mga kasama ni Sargento Temyo. Lubos ang pasasalamat ng mga ito dahil sa ginawang sakripisyo ni Kadoy. Nang mga sumunod na araw, nagdatingan na ang pangkat ni Caramon kasama ang sarhento. Kadoy, sila ang pangkat na pinamumunuan ni Caramon. Caramon, siya naman ang sinasabi ko sa iyong panday. Ikinagagalak ko kayong makilala. Ang buong akala ko matandang lalaki o kaedad ko ang Kadoy na sinasabi mo. Hindi ko inaasahan. Uhuging paslit pala ang gagawa ng mga sandata namin. Napangiti na lang si Kadoy. Hiningi ang gulok na nakasugbit sa bewang ng matanda. Caramon, maulang galang na po. Maaari bang mahiram sandali ang gulok nyo? Hinugot ito ni Caramon. Inabot sa kanya. Eto, hindi ko alam kung ano ang gagawin mo pero sana naman, hindi ko pagsisisihan ang pagtiwala sa iyo ng sandata ko. Wika ni Caramon. Inabot ni Kadoy ang sandata. Hinampas sa landasan. Naputol ang talim nito. Bagay na ikinagalit ni Caramon. Nasisiraan ka na ba ng bait? Alam mo ba kung sinong may gawa ng sandatang yan? Wala kang respeto. Sargento, saan mo ba napulot ang aroganteng batang to? Wika ni Caramon. Namumula sa galit ang matanda, kaya inawat ito na makasama. Magtiwala ka lang, Caramon. Huwag ka munang manghusga. Kapag nakita mo na ang susunod na gagawin ni Kadoy, masyado pang maaga para laitin mo ang kakayahan niya. Mamaya lang, makikilala mo kung sino talaga ang uhuging batang yan. Wika ni Sargento. Habang nakatayo sa sulok, pinagmamasdan si Kadoy. Dinampot ng binata ang peraso ng talim na mula sa sandata ni Caramon. Ipinatong ito sa landasan. Kinuha ang martilyo at muling hinampas ng ilang ulit. Ang bakal na ito ay gawa sa asero. Matibay, pero madaling maputol. Mahusay ang gumawa nito, ngunit nasobrahan.
Mabilis mabali ang bakal kapag nangyari yon. Kayo dyan, tignan nyo sa sikat ng araw ang mga talim ng itak nyo. Sabihan nyo kung nagsisinungaling kung wala kayong nakikitang bitak. Wika ni Kadoy. Isa-isang binunot ng mga kasama ni Caramon ang kanilang gulok. Kanya-kanyang bulungan ang mga ito. Lalo pa nang makita ang malit na bitak sa talim ng kanilang mga sandata. Paano mong nalaman ng mga to? Hindi ko rin alam eh. May kung sino lang na nagsabi sa akin. Hala sige, ilapag nyo mga itak sa mesa at magpahinga. Ako nang bahala sa mga yan. Wika ni Kadoy. Habang pinapasan ang kanyang martilyo, sinunod ng mga kalalakihan ang sinabi ng binata. Samantalang si Caramon, hindi maiwasang mapuna ang pasang-pasang martilyo ng binata. Sarento, sabihin mo nga sa akin kung namamalikmata ba ako. Ano yung martilyong hawak ng binatang yan? Hindi ba yan ang martilyo ni Mapulon? Ang alam ko kasi, isang angka ng nangangalaga sa gamit na yan. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Caramon. Si Kadoy, ang kasalukuyang tagapangalaga ng martilyo ni Mapulon. At tama ka, sila ang angkan na nabiyayaan ng kapangyarihan ng bathaluma ng paglikha at pagsibol. Wika ng sarhento. Pinagpawisan ng malamig si Caramon sa mga nalaman. Hindi nito inakala na ang binatang minamalit niya ang matagal na nilang hinahanap. Mahabaging langit. Bakit hindi ko napansin? Ikaw naman kasi. Hindi ka nagsabi ng mas maaga. Yan tuloy. Kung ano-ano pa yung nabitawan kong salita. Wika ni Caramon. Pinagmasdan nitong kumilos si Kadoy. Ilang sandali lang ay dumating ang pinsan nitong si Samuel. Walang pagdadalawang isip na kumuha ng pang-ipit sa bakal. Tinulungan ang binata. Pasensya ka na kung nahuli ako pinsan ha. Marami kasi yung ginagawa kong uling ngayon pero ayos na. Tapos ko nang akutin ang lahat. Mabuti naman kung ganun. Kailangan ko rin ng tulong mo eh. Kahit payatot ka, ang lakas mong pumalo eh. Masayang nag-usap ang magpinsan. Hanggang sa hindi na namalayan ang oras, nangangalahati na ang mga ito sa gawain. Napansin ko, hindi pa yata kumakain ng dalawang binata. Isa yan sa mga ritual ng paggawa, Caramon. Hindi sila maaaring kumain o minom ng tubig hanggat hindi natatapos ang kanilang gawain. Eh bakit naman? Hindi ba sila nauubusan ng lakas? Tignan mo silang dalawa. Yan ba ang nauubusan ng lakas? Nasa ilalim ng pagpapala ng bathaluma ng pagsibol ang dalawang yan. Kaya hindi sila nakakaramdam ng gutom, pagod at paghihina. Wika ng sarhento. Nanahimik na lang si Caramon dahil lahat ng inakala nito sa binata ay mali. Nang mga sumunod na araw, tapos nang gawin ni Kadoy ang kanilang mga sandata, isa-isa itong pinamigay sa mga kasamahan ni Caramon. Sa makalawang sinasabing pagpupulong ni Saturno, ang pinuno ng mga haring bakal. Tatalakayin sa pagpupulong na yon ang nangyaring pananalakay sa ating mga tauhan. Nais kong dumalo ka, Caramon. Pinuno ng mga haring bakal. Ano ang kinalaman nila sa adikain natin? Napatunayang sila ang may kagagawa ng pananalakay. Kaya kailangan kong makaharap ang responsableng kasapi ng kanilang pangkat. Delikado ang sinasabi mong pagharap, Temyo. Maaaring kapahamakan ang dulot niyan. Alam ko, Caramon. Maaaring patibong ang pagpupulong na yon, pero malaki ang tiwala ko sa mga sandatang gawa ni Kadoy. Sana ganon din kayo. Wika ng sarhento. Matapos ay naglakad ito papasok sa kubo ni Kadoy. Nakita niya itong nagpupukpok ng bakal sa landasan. Nagulat nang makita kung ano ang ginagawa ng binata.
Hindi ba dapat nagpapahinga ka na? Teka, mabaging langit. Kampilan niyang ginagawa mo. Tama ka. Isang karapat-dapat na sandata para sa isang bayani. Eto, Temyo, tanggapin mo ang kampilan. Pasensya ka na kung hindi ito ang orihinal na kampilan ni Kali Kulapu. Ginawa ko naman ang lahat para makuha ang eksaktong sukat at hubog nito. Biglang napaluhod si Sargento Temyo dahil alam niya si Bathalumang Mapulon ang nagsasalita sa loob ng katawan ng binata. Akin ang karangalang Batalumang Mapulon. Hindi ako karapat-dapat sa sandatang ito. Ngunit dahil sa pagpapala nyo, lubos kong ikakarangal na tanggapin ang dulot nyo. Tumayo ka, kaliwat ni Kulapu. Gamitin ang sandatang ito para sa kapakanan ng nakararami. Malaking laban ang nag-aantay sa inyo. At kagaya ng mga nauna mong ninuno, alam kong mapapagtagumpayan nyo ang digmaang ito. Wika ng Bathaluman. Matapos maiabot ang sandata sa sarhento, biglang nagbalik sa dati ang binata. Nagulat ito nang makitang nakaluhod si Sargento Temyo sa kanyang harapan. Abangan ang susunod na kabanata.